Matapos magsampa ng mga kasong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co, kabi-kabilang kaso rin ang hinaharap ng mga nagreklamo sa ombudsman mula cyber libel hanggang murder. Anila, harassment cases ang mga ito para sila'y patahimikin. Narito ang ikatlong bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. Walang pwedeng mangyari na ghost projects. So, in a negligence of the public works and highways should be penalized. An outright removal from service, cancellation of eligibility, and perpetual disqualification of holding public office. Yan ang matapang na pahayag ni dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co sa pagkakasiwalat ng malawakang flood control scandal sa ilalim ng DPWH. Kung ang pahayag na ito ang pagbabatayan, malinaw ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian. Pero para sa mga nagsampa ng reklamong plunder, graft at malversation laban kay Co dahil sa di umano'y ghost road project sa Masbate sa ilalim ng kanyang pamumuno, iba ang sinasabi ng mga hawak nilang ebidensya. May video rin tayo. Yung mga nakuha nating footage, meron nandoon yung mga pitsa kung anong buwan, anong taon na kinuha na natin. Nung sinuri namin yung proyekto 2023, nakita namin na walang bakas ng patrabaho doon. Ayon sa mga complainant, matinding hirap ang naging kapalit ng kanilang pagtindig laban sa di umano'y katiwalian sa kanilang probinsya. Simula nang magsampa sila ng kaso sa ombudsman laban kay Co at iba pang opisyal ng provincial government noong January 2023, patong-patong na kaso ang kinaharap nila. Kabilang na riyan ang dose-dose ng cyber libel, murder at frustrated murder charges na isinampa ni Co at iba pang mga opisyal na dawit sa di umano'y katiwalian. Dinidinig ang mga ito ngayon sa Piskalya at Masbate Regional Trial Court. Sa kanilang apela kay bagong Ombudsman Boying Remulla, sinabi nilang target sila ngayon ng harassment, red tagging at gawa-gawang kaso bilang ganti umano sa kanilang expose. Yung kuwan ko naman, pakiusap ko naman sa ating mga kababayan na ito na ang panahon, mag-ingay tayo kasi tayo yung nasa laylayan na sukdo lang apektado. Kami, lumalaban kami hindi para sa sarili. Sakripisyo yung pamilya. Takot. Right now, I'm suffering for 16 count of cyber libel. Ayon sa kampo ni Co, sinampahan nila ng cyber libel ang mga complainant dahil nalaman lamang nila ang kaso sa ombudsman sa isang social media platform at hindi man lamang kinuha ang kanilang panig sa issue. Sa ngayon, dalawa sa mga orihinal na complainant ang bumaligtad na at humingi ng tawad kay Co. At sinabi sa kanilang affidavit of desistance na isinumite sa ombudsman na inutusan lamang sila ni dating Masbate City Mayor Socrates Tuason na sirain ang reputasyon ni Co. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Tuason ang aligasyong ito. Natalo ng anak ni Co na si Richard C. Tuason sa pagkagobernador ng Masbate noong 2025 elections. Si Antonio Co ang kasalukuyang congressman sa 1st District. Ang kanyang asawang si Olga ang congresswoman sa 2nd District. At ang anak nilang si Welton ang 3rd District Representative. Ang isa pang anak na si Ara ang mayor ng Masbate City. At ang asawa ni Welton na si Christine ang mayor sa bayan ng Mandaon. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.